Sinabi ng mga doktor na hindi na siya makakalakad muli. Pero may kabayong naniwalang hindi pa tapos ang kanyang kwento. 8 taong gulang si Micaela, mahilig siyang tumakbo. Tumatakbo siya sa ilalim ng ambon tuwing tag-ulan sa probinsya ng Batangas City. Tumatakbo siya papunta sa kanyang tatay kapag umuwi ito galing trabaho. Tumatakbo siya sa dalampasigan ng Laya, namumulot ng kabibe na para bang may lihim na kayamanang ibinibigay ang dagat para lamang sa kanya. Ang tawa niya ay nakakahawa, yung tipong mapapalingon ka at mapapangiti kahit hindi mo siya kilala. Hanggang isang gabing maulan, nagbago ang lahat. Isang truck ang nagbit ng pula sa traffic light. Nag-ingay ang bakal. Nabasag ang salamin. At sa isang iglap na puno ng takot, nahati ang pagkabata ni Micaela sa 2, bago at pagkatapos. Nang magising siya sa ospital sa Batangas Medical Center, mabigat ang pakiramdam ng mundo. May tunog ng makina. May amoy ng antiseptic. Namumugto ang mga mata ng kanyang ina sa kakaiyak. Mahigpit ang hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay na para bang kapag binitiwan siya, mawawala siya. Sinubukan ni Micaela igalaw ang kanyang mga paa. Wala. Sinubukan niyang muli. Wala pa rin. Maingat magsalita ang mga doktor. Masyadong maingat. Ipinaliwanag nila ang spinal injury, ang nerve damage, ang porsyento ng posibilidad. Malabong makalakad siyang muli. Napasigaw sa iyak ang kanyang ina. Tumalikod ang kanyang ama para hindi niya makita ang pag-agos ng luha nito. Pero nakita niya. At may isang ilaw sa loob niya ang unti-unting namatay. Tumahimik si Micaela. Hindi na siya nagtatanong kung kailan uuwi. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa paaralan. Hindi na siya naghahanap ng mga kaibigan. Hindi na siya ngumiti. Hindi na siya nagsalita. Sa gabi, kapag akala niya'y tulog na ang kanyang mga magulang, tititig siya sa kisame at bubulong. Ayoko maging sira. Nagsimula ang rehabilitation. Mahabang araw ng physical therapy, mga therapist na gumagalaw sa kanyang mga paa para sa kanya. Mga papuri sa maliliit na progreso, pero walang sigla ang kanyang mga mata. Isang hapon, lumuhod ang kanyang therapist sa tabi niya. May gusto sana kaming subukan, mahinahong sabi nito. May kinalaman sa kabayo. Hindi sumagot si Micaela, pero pumayag ang kanyang ina. Dinala sila sa isang maliit na therapeutic riding center sa gilid ng bayan sa Lipa City. Amoy dayami, mainit ang sikat ng araw na sumisingit sa bubong ng kamalig. Tahimik pero buhay ang pakiramdam at naroon siya. Isang malaking kabayong kulay kastanyas. Ang pangalan niya ay Amihan. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinakamalakas. Pero pinili siya dahil sa isang bagay, napakabait niya. Ayaw tumingin ni Micaela. Inilapit siya ng kanyang ama. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang ulo nito. Maingat. Tahimik. Huminga siya sa maliliit na kamay ni Micaela. Mainit ang hininga. Hindi mabigat. Walang hinihingi. Unti-unting tumingala si Micaela at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, may nakita siyang hindi awa, kundi pagtanggap. Hindi madali ang unang session. Tinulungan siyang iangat at isakay sa likod ni Amihan. Nanginginig ang katawan niya. Mahuhulog ako, sigaw niya. Pero hindi gumalaw si Amihan, ni isang hakbang. Hanggang sa maging kalmado siya, nagsimula silang maglakad. Dahan-dahan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Iba ang pakiramdam kumpara sa wheelchair. Gumagalaw ang kanyang balakang. Sumasabay ang kanyang gulugod. May mga kalamnan na matagal ng tahimik. Bahagyang nagising. Pero hindi pa iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, pakiramdam niya ay muli siyang matangkad. Lumipas ang mga buwan. May mga araw na umiiyak siya sa galit. Ayoko na, sigaw niya minsan habang pinupukpok ang maliit niyang kamao sa saddle. Huminto si Amihan. At naghintay. Nang kumalma siya, saka lang muling naglakad ang kabayo. Parang nauunawaan nito ang dalamhati. Isang hapon ng Disyembre, malamig ang hangin sa kamalig. Habang naglalakad si Amihan, may naramdaman si Micaela. Isang maliit na galaw. Ang kanang paa niya, kumibot. Napasinghap ang kanyang ina. Ulitin mo, Micaela! Nag-focus siya, pumatak ang luha at muli, kumibot, napakaliit. Pero totoo,
Sa tahimik na kamalig na yon sa lipa, parang may himalang bumaba. 2 taon ang lumipas, 2 taon ng madaling araw na ensayo, pagod. Pagkabigo, pagbangon. Isang araw, nakatayo siya sa pagitan ng parallel bars, sa gilid ng kamalig. Nanginginig ang kanyang mga binti. Isang hakbang lang, bulong ng therapist. Inalala niya ang pagtakbo sa laiya, ang mga kabibe, ang matatag na lakad ni Amihan, at humakbang siya, hindi perpekto, hindi malakas, pero kanya, unang tunay na hakbang. Napaupo sa iyak ang kanyang ina. Umiyak ng hayaga ng kanyang ama, at si Amihan, tahimik na nakatingin, parang alam na niya mula pa noon. Paglipas ng mga buwan, nakalakad si Micaela sa buong haba ng kamalig. May walker muna. Pagkatapos, wala na. Tahimik ang lahat. Walang palakpakan. Dahil ang sandaling iyon ay hindi palabas. Ito ay pagpapatunay. Lumapit siya kay Amihan. Niyakap niya ang leeg nito. He carried my sadness before he carried my weight. Mas malinaw na ngayon ang kanyang tinig. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Micaela. Hindi bilang pasyente, kundi bilang volunteer. Naglalakad siya sa tabi ng mga batang naka-wheelchair. Ngumingiti. Sinasabi niya sa kanila, "Huwag mong madaliin ang himala mo." At si Amihan, mas matanda na, pero ganoon pa rin kabait. Ibinababa pa rin ang ulo nito para salubungin ang maliliit at nanginginig na kamay. Minsan tinanong ni Micaela ang kanyang ina, "Bakit ako tinulungan ni Amihan?" Ngumiti ito habang may luha sa mata. Kasi hindi kanya nakita bilang sirang bata. At marahil iyon ang sekreto, hindi lakas, hindi suwerte, hindi siyensya lang, kundi paniniwala. Yung tahimik, yung hindi sumusuko. Yung naglalakad sa tabi mo bago ka pa marunong maglakad mag-isa. Minsan, nagsisimula ang paggaling kapag may nagbuhat muna ng puso mo bago ang katawan mo. Sino ang tahimik na nagbuhat ng sakit mo habang natututo kang tumayo muli?